Ladies and gentlemen, brothers and sisters, dear friends, we are all gathered here to say our final farewell to our dearly beloved Rodito P. Jose, or simply Ka Freddy, as he is fondly called by his friends, or Tatay Freddy ng kanyang mga kamag-anakan at mga anak, or simply asawa ko na kanyang naiwang puti, asawa na si Mami Linda. But before we start the program, in behalf of my family, all of the friends of the children, and also the friends of the family, would like to express our sincerest sympathy and condolences to the family of Tatay Freddy. And of course, we would also like to extend the condolences coming from the management of Eternal Gardens Crematory, kasama po natin ngayon yung branch manager and some of his staff who have extended us the courtesy of giving us this kind of assistance. Ay labis-labis po kami nagpapaabot ng aming pakikiramay sa pamilyang naiwanan ni Tatay Freddy, lalong-lalo na sa kanyang asawa, ang si Mami Erlinda, sa kanyang mga anak na si Raquel Erickson, si Reggie and Darwin, Winnie and Mark, at si Dan. Kasama na rin ang kanyang mga kapatid, si Mang Jose, si Mang Virgie, si Marley, sa family ni Sir Boy, yung Mang Mary at kay Sir Roger, ngayon na rin sa mga kaibigan na nandito na nagluluksa sa paglisa ng isang butihing ama, kaibigan, ang aking pong kaus-pusang pakikiramay sa pamilya, kanyang naiwanan. With tears in our hearts, we accept his death and commend his soul to the Lord. As we pray, dear Lord, grant each one of us, especially the family of Tatay Freddy, grace that in the midst of their pain, they could find comfort. In sorrow, they find hope. And in death, resurrection. So before we proceed in giving everybody the last chance to have their final glimpse and say their final goodbye to Tatay Freddy, we will now be hearing a Thanksgiving prayer coming from the family for all the lives, for the 71 years spent by Tatay Freddy dito sa atin, kasama natin siya. And I would now like to call one of his apo. And I would like to call si Jack Sanraniel or Beto, as we know him, to please come forward, and I request everybody to please stand up para po sa Thanksgiving prayer. Blessed be the God, Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us all with the gift of His earthly life, and has given to our Tatay Freddy His Son, who is the gift of power. God our Father, we thank you now for all His life, for every memory of love and joy, for every good deed done by Him, and every sorrow shared with us. We thank you for His life and for His death. We thank you for the rest in Christ. He knows and enjoy. We thank you for giving Him to us. We thank you for the glory we shall share together. Hear our prayers through Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you very much, Beto. Pwede na po tayo umupo. So now, after hearing the Thanksgiving prayer given by the family for Tatay Freddy, I think it's more fitting for us to hear messages of thanks coming from the family. So I have here family members that will be saying a few messages para kay Tatay, and also to say their peace, lalo na sa mga tao na nandito who have spent their time being with the family, grieving with the family during the last few days for the few days na nakasama natin sa buhay si Tatay Freddy. And the first one that I would now like to call ay kanyang manugang.
Ngayon po, tatawagan po natin si Darwin. Unang muna sa lahat, papasalamat ako sa lahat ng mga pumunta at nakikamay. So bilang manunod po, asawa po ng isang anak ni Tatay Freddy na si Regina, ay nagpapasalamat din po ko at nagpapasalamat po ko ng lubos dun sa mga natutunan po natin kay Tatay Freddy. So, ganito po yun. Si Tatay Freddy, siyempre, kilala ko yan as taong medyo brusko, yung pagkakakilala po natin sa kanya, pag titignan nyo, matapang po. Matapang po in the sense na ako, una ko siya nakita. Na medyo parang nakaka-intimidate. Diba? Nakaka-intimidate na hindi ko pa siya pasigaan kilala. So, yung pananalita niya, pagka ikaw ay tinawag or kahit, so, nandun po. Pero ako po, siyempre, tatay siya ng akin. Andun po ako para kilalanin siya. So, as time goes on, nakasama ko siya sa Tatay Freddy. Until then, nakilala ko po. Yun po talaga siya. Pero nakilala ko kung gaano siya yung idealistic ba. Nakita ko sa kanya yun. Nakita ko sa kanya yung pagiging ama ng mga naunang katulad sa father side ko, yung mga time pass ko ako, nakita ko yung ganong klaseng pagdidisiplina sa mga anak, sa mga apo. So, sa akin, yung karakter niya po, na, tatay, alam niyo naman, may bisyo, di ba? Hindi natin kahit anong gawin ko, pero sinasabi ko sa kanya, hindi ko po gusto yung naninigarilyo siya, hindi ko po gusto yung sumitin siya. Pero sabi sa akin, kahit yun na lang lahat ng nakikita ko hindi maganda, pinapaalam ko sa kanya, sinasabi ko rin, kaabot ng, pero, friends pa rin kami, andun pa rin. Ang sa akin lang, masabi ko lang sa kanya na, tayo, hindi naman tama, hindi na tama yung pag-ibig mo, hindi na tama yung sobrang pag-inom, hindi kasi maganda sa katawan natin yan. So, lagi ko, every time na magkakaroon ako ng chance na masabi kay tatay yun, sinasabi ko lagi. Pero siyempre, hindi ko naman siya mapipigilan sa gusto niya talaga. Andun na rin ako, hindi ko na rin sitwasyon niya. Tatay ko pa rin siya, dahil tatay siya ng... At tayo ko, nakikilala ko siya, hindi na rin tatay yung trato ko sa kanya. So, kaibigan na rin. Kasi, doon, sa pagiging kaibigan, masasabi ko sa kanya kung ano nakikita mo hindi tama. Dahil hindi na tama yun. Kasi kung father ang treatment ko sa kanya, tatay, parang hindi ka makapagsalita. Tatay mo siya, re-respetuhin mo, So, bilang kaibigan, nakilala ko siya siya, nakabigin mo din naman ako, nakakasama ko siya, nakakapag-share ko sa kanya ng kung ano yung panahon ko sa buhay. So, nagkakaroon din siya ng mga konting discussion kami regarding sa ano ba talaga yung tama o ano. Pero, ang mahalaga doon yung nakikita mo sa kanya kung ano yung pinaniniwalaan niya at babahagi ko sa kanya kung ano yung pinaniniwalaan ko.
So, doon, nagpatuloy yun sa buhay. No? So, every time lang, yun ang sabi ko nga kay Mrs. Remind lang natin, ito para naman sa mga bata, para sa mga bata, yung medyo ipasubata na natin. So, yun po, doon po natin nakilala doon po nakilala si tatay. Pero, ang na-appreciate ko sa kanya, lahat ng anggulo, lahat ng sinasabi ni tatay, may punto. Tandaan niyo yun. Alam niyo yun, huwag niyo tingnan yung kanyang, yung issue, huwag niyo tingnan yun. Tingnan niyo kung ano yung sa likod nung pagsalita yan. Tingnan niyo kung ano yung makikita niyo ba, meron po siyang pinupunto. At yun po yung gustong-gusto ko sa kanya. Nakita ko yun. Sabi ko, may katwiran eh. Nasa katwiran kahit pa paano. Bali, actually, nung nakita ko si tatay, nung simula nung dinala namin sa hospital, every time hanggang sa pagdating ng umaga, na pagdating ko doon, dapat naka-ventilator na nga siya, nilalakarin na yun. Nung umaga yung nakita ko, ang dami ng tao nagagawin sa kanya. So yung sa akin, ang hirap, yung every time na nakita ko siya, kahit iba ng senaryo paano. Hindi ko na in-expect na ganito, akala ko tatagal pa yan eh. Parang nagbumubuelo pala tayo kung paano natin papatayin si tatay sa hospital. So yun na po na siguro hindi na pinahaba ni Lord yung kanyang paghihirap na rin po. Tatapusin ko na lang po yung sinasabi ko. Nagpapasalamat po ako. Although para sa akin, hindi ko lubos na naibigay yung meron pa akong dapat na ma-share pa o maano kay tatay na hindi ko na, kasi siyempre may pamilya po ako kung po ako na-focus. Meron din yung mga problema. Pero, nagpapasalamat po ako dun sa katuwiran na ipinamahagi niya sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat kay Darby. Isa sa mga manugang ni Tatay Darby. Okay naman po, we will now be hearing a message coming from the city ni Tatay Freddy. Tatawagin ko naman po si Tita Mayami. Tinuloy namin siya ng magulang dahil nawalan na rin kami ng anak ina. Siya ang tumayong magulang sa aking mga kapatid, pati sa aking mga anak at sa aking mga pamangkin. Yun lang po ang aking masasabi. Salamat po. Maraming salamat po si Tita Melanie, isa sa mga kapatid ni Tatay Freddy. Ngayon naman po, kayanin namin pong pakikinggan ang mensahe mula sa kanya, isa sa kanyang mga anak
si Ms. Reggie. Wala po paano mag-umpisa ako ulit sa sarili ko. Bilang anak ng tatay ko, kasi hindi kami ma-close. Actually, kontra ako sa kanya, sa aming magkakapatid. Ako yung, natawag na sa akin, kasi tinawag na ako suwa yun. Kasi, hindi naman, ewan ko, kasi may sarili din akong desisyon, may sarili akong gusto. Siguro hindi na kami magkasundo. Dahil magkaiba yung gusto namin. Pero na-realize ko siguro kayo yung magkasundo kasi magkasibugatin kami. Nung nagkasakit yung tatay ko, hindi ako masyado kumahal. Sa kanya, hindi ko nila ako magkita kayo. Kasi ng bahay na kami nakatira. Isa si mami pa nagsasabi sa akin, minsan sabi niya, tama naman yung tatay mo. Hanggang nung minsan, sabi niya, G, natulungkot si tatay. Sabi niya, kausapin mo na. Tumapit ako sa kanya, may nala akong cake kasi hindi na siya makalakad. Binigyan ko siya ng cake. Sabi ko, para kahit ng guard, baka kalakad siya, makakalaban siya. So, nung kinausap ko siya, nilapit ko, tapos okay naman siya, tarang dumaan yung pakiramdam niya. Binigay ko yung cake sa kanya. Actually, yung cake na birthday gift ko, kasi nag-birthday siya ng last March 26. Last week lang yun eh. And then on Tuesday, nung tinawag na ako ng mami, kasi hindi na magalit pa, pinagdam niya, nagpunta kami sa hospital. Ako yung unang-unang, kasi ako yung nakabantay sa kanya. Ako yung nagbantay sa kanya na, ako yung humahawak nung pack. So, tinititigan ko siya, sabi sa sarili ko, nakikita ko yung itsura niya. Ako mismo, hindi ako doktor, nakikita ko lang kung ano nilagay niya. Sabi ko, hindi niya abutin ng Friday ang tatay ko. Ako yung nagpapag. So, ibig sabihin, parang yung mga niya, nakasalanan sa kamay ko. May tina rin eh, may count 1 to 6. Kapag siyempre, wala akong kain, ako kumakain. Tuloy mo ako, kasi alam ko nararamdaman ko eh. Yung pakiramdam na parang hindi ko, pag nagkamali ako ng bida, at nagkamali ako ng bang, baka sa kamay ko, malalitan ng buhay yung tatay ko. Takot na takot ako, hindi ko siya matignan. Nagalatan lang ako na kung pwede silang kapalit sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, nasal ako ng gabi, hindi ako makatulog. Sabi ko, pupupunin niyo ang tatay ko. Sana huwag niyo rin matagalin, huwag niyo siyang pahirapan. Hanggang nakatulungan ko yung pagdadasal, kasi dami ko iniisip yung mga ko, pinahirapan din siya, nagtagal din na naghirap. Kasi ilang years din nagkakaroon si tatay. Nagising ako ang aga-aga. At naisip ko na matulungan ko yung pagdadasal. Tinuloy ko hanggang